Kasi sa river mo lang ba? Hindi research na. So, di sa tawag din naman po yan. So, di mo kayo magpapalala. Yan. Mapuyo mo muna siya. Basta, pumuna kayo para kami nasa likod. Doon tayo sa likod. Hindi kayo, upo na kayo dito. Ako lang. Picture taking. Upo na lang ako. Ayun, sa camera. Yan, dalawa. Umisikat na kayo, ha? Umisikat na kayo. Kayo na. Kayo na. Dito lang kami sa gilid. Kayo mag-picture, sige. Down the mountain, the river flows, and it brings refreshing wherever it goes. Through the valleys and over the fields, the river is rushing and the river is here. The river of God sets the vapor dancing. The river fills our hearts with cheer. The river of God fills our hearts with laughter, and we rejoice. Oh, the river is here. The river of God is teeming with life. On the touch of those who linger on this river shore come back thirsty. 5 minutes. Sets our feet Pwede mo magpakita yung fan? Siya doon. Yan, yung ganun lang. Kung landscape din sana eh. Ayan, pwede na. Yan. Oh, ganda. Ano yan, YouTube? Ito? Facebook rin. Ibang account. Ayun, sa pisa tayo. Sige po. Very good. Para Dapat black lang. pag-pray natin sa Lord. Pagaling sila na. Bakit si Brother Romeo dahil nila, sabi ko, kahit tatay ka na. Baka mano to. Mga ano to. Ito kasi main camera. Ito kay Sis. Lalakita din nagsimula. Lalabo siya. Tapos maraming viewer. Hindi naman ako nahihirapan ka lang. Minsan natataranta ako. Hindi, kailangan talaga may team talaga. Kasi malaking trabaho. Para hindi na kayo makapagod. Wala naman sila sa bahay. Pero may naman sila sa bahay. Papalitan nila pa. I-monitor natin. Ganito. Parang rotate ito. Wala maka-type yan. Delete kaya yan. Delete. Delete.
Pero yung actual na, yun na gano'n nakalaki yung kanila. Sa cellphone. Gano'n nakalaki yung ano na sa cellphone o ganito. Ganun po siya. Sa actual. Hindi na pwedeng ilapit ng photo ng camera. Star standby po na. Lalapit po namin. Ah, start na yan? Sa Ito, ganun. Ano na start? Start na yan? Alam, compound. Ayan. Ah, 2 minutes. Ay, lapit siya. 2 minutes. Ito? Sound check. Oh, yun. Yan, okay. Yung Hindi na rin. Ay, wait. ay, lapit. Ito yung lalapit siya. Sound. Jericho, pwede mo pa-check kung meron ako. Ah, sige po. Naka-live na po siya. Oo. Wait. Sound check, sound check. Okay. Hello. Sound. Sound check. Hello, hello. Hello, hello, hello. Sound testing, hello. Sound testing. Praise the Lord, praise the Lord. Meron na, no? Ah, Brad, pwede na. Malakas yung reception niya, man. Sensitive po, no? Praise the Lord. Ah. Yan. Ah, ganun na? Start na tayo? Pwede na? Yan, yan. Okay na? Kailangan yung ilaw dito, no? Yung ilaw dito sana, no? Okay. Pwede na? Start na tayo? Siguro, para madala natin yung ano natin. Oh, God. Pwede na? Okay, magandang gabi po. Saan yung camera? Ito yung camera, no? Okay, magandang gabi po, mga minamahal po naming mga kapatid sa Panginoon. Kasama po lahat ng mga pastors, mga ministers, mga kamanggagawa natin sa ubasan ng Panginoon. God bless you po sa inyong lahat sa gabing ito. Sa gabing ito, ating pong talakayin muli itong natalakay na natin noong nakaraan tungkol po sa, dahil malapit na ang crusade, ito pong isang kautusan ng Panginoon, kailangan po sa krusada, tuwing magkukrusade po, kailangan po natin ng talaga prayer and fasting. Ito ang topic po na ayaw na pong talakayin ng ibang mga kamanggagawa natin, mga pastors, at iba-ibang mga churches. Sabi nila hindi na raw kailangan ng fasting. Pero ang totoo po, mga kapatid, napakahalaga po ng prayer and fasting, lalo na pagdating po sa krusada.
Ako'y naniniwala po na meron tayong mapupulot na aral dito at talakayin natin itong sinabi ng ating Panginoong Jesucristo tungkol dito. Kasi marami po akong nakakashare ng mga iba-ibang mga ngaral, mga pastors. Sabi ng iba, hindi na kailangan ng fasting. Total, gusto ng Lord tayo maging maayos, maging maganda. Totoo po yon. Pero ang fasting, napakaganda po nito. Maraming benepisyo ang fasting sa ating physical na kalusugan, ganun din po sa spiritual. Babasahin ko po itong ating text dito sa Matthew chapter 17, beginning verse 14 hanggang 21. Ito po ang katotohanan, ito ang the truth about prayer and fasting. Sabi rito, ang nagsasalita ay ang ating Panginoong Jesucristo tungkol dito at ang mga alagad, no? Isang araw, inutusan ni Jesus ang mga apostoles na mangaral ng gospel sa iba't ibang lugar. Naalala niyo yung 70 elders na inutusan niya sa Matthew chapter 10, verse 7 to 8. Sabi ni Jesus, ipangaral niyo ang ebanghelyo. Sabi niya, no? Preach, saying the kingdom of heaven is at hand. Ibig sabihin, malapit na ang paghahari ng Panginoon. Heal the sick, cleanse the lepers, raise the dead, cast out devils. Sabi niya, freely you have received, freely give. Ito po ay isang kautusan ni Jesus na sabi niya, pagalingin niyo lahat ng may sakit. Sabi niya, linisin ang mga may ketong, palayasin niyo ang mga demonyo. Ito po ay utos niya sa mga lingkod niya. Hindi lang sa panahon ni Apostol Pablo, ganun din po sa panahon natin. At ito po ay makikita natin sa aklat po ng Acts chapter 2 verse 39. Sabi ng Panginoon, ang pangakong ito ay para sa inyo, Hudyo, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng tao na abutan ng huling panahon. Kasama na po tayo riyan. Tayong nasa last days. Ngayon mga kapatid, tumupad ang 70 elders. Sila po ay nangaral. Sila po ay nagpalayas ng demonyo. Sila po ay nagpagaling ng may sakit. Pero nung lumapit po ang isang may lunatic spirit o may epileptic spirit, hindi nila napagaling. Meron silang pinag-pray na hindi po gumaling at hindi nila napalayas ang demonyo. At ito po yung mababasa natin dito sa aklat ng Matthew chapter 17 beginning verse 14. Sabi rito ng salita ng Diyos, and then, when they were come to the multitude, sabi rito, they came to him, there came to him a certain man, kneeling down to him, and saying, Lord, have mercy on my son. Sabi ng amang ito, mahabag ka sa aking anak, for he is lunatic. O sa ibang salita, siya po ay may epilepsy, no? Epileptic. And so vexed, sabi niya. Ibig sabihin, pinahihirapan siya ng demonyo. For oft times, he falleth into the fire, and oft into the water. Minsan, dinadala siya ng spirito, ng demonyo doon sa apoy. Bumabagsak siya sa apoy, at minsan naman doon sa tubig para lunurin. And I brought him to thy disciples, and they could not cast him out. Sabi ng mga apostol, they could not cast him out. Hindi nila mapalayas ang demonyo. Then Jesus answered and said, O faithless and perverse generation. Sabi ni Jesus, how long shall I be with you? How long shall I suffer you? Bring him hither to me, sabi ni Lord. Kaya si Jesus, makikita natin parang nagalit si Lord dito eh. Dahil wala silang, sabi niya, faithless generation. Wala kayong pananampalatayang henerasyon. Sabi niya, dalhin niyo sa akin
ang bata. And Jesus rebuked the devil. Sabi rito. Nirebuke ni Jesus ang devil, ang masamang espiritu ng epileptic, and he departed out of him. And the child was cured from that very hour. At gumaling po ang bata na may epilepsy. Then came the disciples to Jesus. Lumapit ang mga disipulo kay Jesus. Para bang pasikreto, lumapit sila kay Jesus. Nagtaka sila. Sabi nila, Lord, sabi nila rito, why could not we cast him out? Sabi ng mga disipulo, ng mga apostol, Panginoon, bakit hindi namin napalayas ang demonyo? Ba't hindi namin napalayas ang espiritu ng epilepsy? And Jesus said unto them, ito po ang dahilan, because of your unbelief. Because of your unbelief. For verily I say unto you, if you have faith, sabi niya, as a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove. And nothing shall be impossible for you, unto you. At walang magiging imposible sa inyo. Kapag meron ka palang faith, walang imposible. Last verse, 21, howbeit, this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Praise the Lord. Maliwanag po ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, ngunit ang uring ito, ang isang uri ng demonyong ito, ay hindi lalayas kung hindi lamang sa fasting, panalangin, at pag-aayuno. Ito ang ating tatalakayin po ngayon, itong prayer and fasting. Napakahalaga po nito mga kapatid kasi ako dahil galing din po ako sa iba't ibang churches, naranasan ko po yung mga church na hindi naniniwala sa prayer and fasting. Nung araw hindi ko pinaniniwalaan yan, pero ang Lord, nireveal niya po sa akin na mahalaga ang fasting, lalo na pagdating sa krusada. Ang crusade po, mga kapatid, hindi birong gawain. Lalo na ngayon, naka-schedule na po yung krusada natin sa bayan po ng Saragossa, Nueva Ecija. Halos katabi lang po ng Tarlac boundary, no po itong La Paz, tapos Saragossa na. Doon po tayo sa bayan po ng Saragossa. At sa krusadang ito, purihin ng Diyos, nag-provide na ang Panginoon ng ating permit. Okay na po ang permit. Kaya nga po pinagpipray na namin at na-declare na namin yung general fasting sa church. Mahalaga po kasi ang fasting. Kasi ang krusada, ito po ay spiritual na digmaan, gyera. Ano po? Inaatake natin ang kuta ng diablo para maagaw natin yung mga inaalipin ni Satan para sa Panginoon. Madala natin sa Panginoon. Kaya kailangan natin ang dagdag na kapangyarihan, no? Sabi ng Panginoong Jesucristo dito sa lunatic spirit, meron talagang mga evil spirit na medyo nangangailangan po ng fasting, prayer and fasting, at matinding pananampalataya. Dahil itong mga apostol, mga baguhan pa lang, alam nating lahat, no? Hindi pa sila baptized ng Holy Ghost. Binigyan lang sila ng Lord ng gift of healing, pero kulang pa ang kaalaman nila. Kulang pa ang kanilang pagkakakilala kay Jesus. Kaya nang mapalaban sila sa lunatic spirit, lahat sila napahiya. Hindi nila napalayas ang demonyo. Kaya yung tatay ng bata, lumapit kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, ito pong anak ko, sabi niya, mahabag po kayo sa aking anak. Kasi siya po ay may epilepsy.
Lagi siyang dinadala ng spirito, yung mga evil spirit, dinadala siya sa apoy para sunugin. Minsan naman, sa tubig para lunurin. Meron nang nangyari ganyan sa Lubao. Mga kapatid, yung kapatid ni Brother Richard nung araw, wala pa sila sa Panginoon noon, epileptic din siya, dinala siya ng demonyo doon sa ilog, doon sa sapa. At doon po, sinumpong siya ng epilepsy. Alam niyo, bumagsak siya sa tubig, nalunod po, namatay. Yan ang gawa ng devil, sabi ni Jesus. Satan came to kill. Satan came to destroy, sabi ng Biblia. Satan came to steal. Kaya nga, yan ang napakasama ng gawa ng kaaway, no? Kaya nga sa crusade, excited na excited kami sa krusada kasi alam namin maraming lalaya sa kamay ng diablo. Kailangan nila ang ebanghelyo. Kailangan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Naniniwala ba kayo na ang gospel ito ang kapangyarihan ng Diyos para lumaya ang tao? Romans 1:16, sabi ni Paul, "For I am not ashamed," si St. Paul, si Apostol Pablo, "I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation to everyone that believeth." Kaya nga, ito raw ang kapangyarihan po ng Diyos para maligtas ang isang tao. Ang gospel. Kaya nga kailangan dalhin natin ang gospel sa kanila para maabot natin sila. Sabi ng Romans 10, kung walang mangangaral sa kanila, paano sila mananampalataya? Paano sila maliligtas? At kung walang isusugo ang Diyos, paano sila mangangaral? Kaya salamat po sa Diyos, isinugo niya tayo sa lugar na yan para mag-crusade. Sa pamamagitan po ng prophecy, nangusap po ang Diyos sa amin at ako naman kinumpirmahan ng Lord sa akin sa dreams at saka vision. Pinakita talaga ng Lord ang krusada. Tinanong ko sa Lord, pati lugar. Pinakita niya talaga Nueva Ecija. At sa Nueva Ecija, ang prophecy, sabi ng Lord, maririnig na ang aking tinig sa bayang ito. Sabi ng Panginoon. Sabi nila, ang aking lugar ay lalawak na, sabi ng Holy Spirit. Kaya nga, inuutosan tayong magkrusada sa lugar na yon, ibalik na ang crusade. At ako naman po, nagagalak ako kasi ang Lord, pinababalik niya na ang krusada. Kasi may na kaming 1 year yata. Siguro may 1 year nang hindi nagkukrusada. Baka higit pa. Kaya mga kapatid, alam ko na marami na po ang maliligtas. No? Sapagat ang krusada, ang pinakamabisang paraan po ng pagpapahayag sa Ebanghelyo. Marami pong ma-harvest. Kung baga dahil tulong-tulong ang buong church, nagkakaisa, at sumama rin kayo sa prayer, sama nyo rin sa prayer nyo po ang krusadang ito, dahil ito po ay inuutos ng Panginoon. Napakahalaga po nitong crusade na ito. Kaya balik tayo kay Jesus. Sabi ni Lord, sabi ng mga apostol, nang dumating ang lalaki, hindi nila napalayas ang demonyo sa aking anak, sabi niya. Lumapit si Jesus, sabi niya, dalhin niyo sa akin ang bata. Sabi niya, "O faithless generation," sabi ni Jesus. Nagtanong ang mga apostol, nang nakita nilang sa salita lang ni Jesus, gumaling ang bata. Sinabi lang niyang, demonyo, lumayas ka sa batang ito, lumayas ang demonyo sa salita lang ni Jesus. Nagtanong ang mga apostol, "Panginoon, bakit hindi namin napalayas ang demonyo?" Ito ang tanong. Lahat po ng nangangaral, importanteng maunawa natin ito. Bakit hindi namin napalayas ang demonyo? Ano mo sinabi ni Jesus? Dahil sa inyong unbelief, sabi ni Jesus. Because of your unbelief. Kulang kayo ng pananampalataya. Sinabi na ni Jesus yung command, no? Binigyan na sila ng commission, no? Na mangaral at magpalayas ng demonyo. Sabi ni Lord, heal the sick. Hindi pa sila, kulang pa ang faith. Natakot pa sila, mga kapatid.
Alam nyo, sa isang mangangaral, yan ang number one kalaban ng isang nangangaral, yung takot, yung pag-aalinlangan. Kapag kayo nasa krusada, isang patotoo ko sa inyo, halimbawa ang krusada nyo ay healing crusade. In-invite nyo yung iba-ibang may sakit, no? Sa krusada, nag-crusade ka ng isang miracle crusade. O sa amin po ang aming banner Greater Miracles Crusade. Kinuha namin ito sa sinabi ni Lord sa John 14:12. Sabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sumasampalataya sa akin, lahat ng ginawa ko, magagawa rin niya. Sabi niya. At higit pa sa mga ginawa ko, higit pa, ay magagawa rin niya, sapagkat ako'y uuwi na sa Ama. Sa English, sabi niya, verily, I say unto you, he that believeth in me, the works that I do, shall he do also. The works that I do, shall he do also. Kaya nga magagawa rin daw natin yung ginawa niya. And greater works than this, sabi niya, shall he do. Because I go unto my Father. And greater works than this. Ang linaw po nun. Sinabi ni Lord, at higit pa sa mga ginawa ko. Kaya nga, yung aming banner Jesus Christ, Greater Miracles Crusade. Kasi ito'y salita po ng Lord. Paniwalaan mo yan at mangyayari sa inyo. Bakit po? Sapagkat ang sabi ni Lord, kaya higit pa sa ginawa ko, magagawa nyo, sapagkat uuwi na ako sa Ama. Babalik na ako sa langit, sabi ni Jesus. Kasi pag babalik na sa langit, doon niya may papadala sa atin ang Holy Ghost. Ang Holy Ghost, ang Holy Spirit, ito po ang ating kapangyarihan ayon sa Panginoong Yesus. Acts 1:8. And you shall receive power, sabi ni Lord, after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be my witnesses, beginning from Jerusalem to Judea, Samaria, and unto the uttermost parts of the earth, hanggang Pilipinas na. Kaya nga, maliwanag pong sinabi ng ating Panginoon Jesucristo, greater works than this shall he do. Kaya nga, pag pinaniwalaan mo yan, at nag-crusade ka, talagang gagawin ng Lord yung greater miracles. Kanina, sa service, habang kami nagwo-worship kanina, worship celebration natin Sunday, dumating si Brother Manny. Napakatagal na panahon na hindi ko nakita yung kapatid na yon. Nung pinag-pray ko yan sa krusada, halos more or less siguro mga 10 taon ang gulang niya. Ang sakit po niya, siya po'y pipi at bingi. Kahit katiting na salita, hindi siya makapagsalita. Hindi makarinig. Bingi po ang bata. Yung mama niya, yung nanay niya, pinsan ni Brother Manning Castro, na-invite nila, kasi yung anak ni Brother Manning Castro, pipi at bingi rin. Pinanganak na pipi at bingi, pinagaling ng Panginoon sa krusada. Nagsalita at nakarinig ang anak ni Brother Manuel Castro, pinsan niya yung nanay ni Manny. In-invite niya yung kanyang anak din na may nabingi, pipi. Pinag-pray din namin sa crusade, mga kapatid, yung ang anak niya gumaling, nagsalita, ang pipi at bingi. Kanina, ini-interview ko kanina, pinabidyo ko, matatas, yung salita niya malinaw, nakakarinig, at ngayon nagtatrabaho sa isang kumpanya dito sa Barangay Kaludot. Kaya nga, salamat sa Panginoon, nakikita ko hanggang ngayon ang mga pinagaling ni Jesus sa krusada. Si Tote, marami na raw anak, sabi ni Brother Primo. Pastor, yung pinagpremong pipi at bingi sa krusada sa Angeles City, si Tote, mamang-mama na, pamilyado na. At yung salita niya, Pastor, malinaw na malinaw, matatas. Kaya nga purihin ang Panginoon, hindi na bumalik yung kanilang pagkapipi at bingi.
Nung pinagpipray ko yan sa Angeles City, nagsesenyasan kami. Sabi niya, hindi ko marinig. Hindi niya marinig, umiiling siya. Nung ipag-pray ko sa pangalan ng Panginoon, pinalayas ko yung demonyo ng pagkabingi, pagkapipi. Mga kapatid, nakarinig si Toti. Nanlaki yung mata niya. Tinakpan yung tenga niya dahil nabibingi. Sobrang lakas. Binuksan ng Lord yung mga tenga niya. Pinalayas yung demonyo ng pagkabingi. Yung pagkapipi, pinalayas din ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng pagre-rebuke natin. Kasi kikilos ang Lord sa pamamagitan po natin. Tandaan niyo yung dating message na sinabi ko na sa inyo, we are the co-creator of God. Kung ano yung sinasalita niyo, yun ang gagawin mismo ng Diyos. Amen. Kaya pag nirebuke mo yung evil spirit ng cancer, yun ang mismo ang gagawin ng Holy Spirit. Palalayasin talaga yung cancer at gagaling. Ito'y mga sekreto po ito, mga kapatid. Para lahat ng mga ngaral makapagkrusada rin kayo. At yung ating mga kapatid na mga baguhan, makikita nyo sa banal na kasulatan na ang healing, ang milagro, ay kautusan ng Panginoong Jesucristo. Hindi pa po ito lumilipas. Hindi pa ito kumupas o nawala. Kasi maraming mga pastor ngayon nagsasabi, wala na raw milagro, wala na raw healing, at ang dami pang sinasabi tungkol sa milagro. Sa panahon na ito, sabi nila, ang milagro daw sa demonyo na. Hindi po totoo yon. Ang Panginoong Jesucristo ang nagsabi. Sabi niya, ang pangakong ito. Sabi ni Jesus sa Marcos 16, 17 hanggang 18, ang mga tandang ito ay susunod at makikita sa mga mananampalataya. Yung mga tunay na believers, tunay na Kristiyano, makikita raw ang mga tandang ito. Sabi ni Jesus, sa pangalan ko, magpapalaya sila ng mga devils, mga demonyo. Ipapatong nila ang kamay nila sa may sakit at sila'y magsisigaling, sabi ng Lord. Malinaw po yung sinabi niya. Kaya hindi pa po lumilipas ang healing. Ang miracle, nasa Bible po yan. Ngayon, pag sinasabi lang wala ng miracle, hindi talaga ibibigay ng Lord yung gift. Sabi ng Bible, sabi ng aklat ng gawa, ibinibigay ng Diyos ang Holy Spirit sa mga naniniwala sa Kanya. Kaya pag hindi ka naniwala sa gift ng Holy Ghost, wala po, hindi ibibigay ng Lord yung gift of healing. Kaya balik tayo dito sa sinabi ni Jesus. Dahil sa inyong kakulangan ng pananampalataya, because of your unbelief, actually, wala silang faith eh. Kaya hindi lumayas ang demonyo. Alam niyo po ang demonyo, alam ng devil kung meron kang faith. May mga discernment din po yan. Kaya pag nakikita ng demonyo, yung nagle-lay hands, medyo takot, ay hindi lalayas ang demonyo. Kailangan ipakita mo sa demonyo na nasa iyo ang authority. Alam mo sa sarili mo na ang Panginoon nasa iyo. At lahat tayo binigyan niya ng Great Commission na mangaral at magpalayas po ng demonyo. Kaya pag naramdaman mong tinanggap mo na ang Holy Spirit, pwede mo na pong gamitin ang kapangyarihan yan. Basta paniwalaan niyo po ito sinabi ni Jesus. Ang mga tandang ito, susunod sa mga tunay na mananampalataya. Sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng mga demonyo, sabi ng Lord. Kaya, purihin po ang Panginoon. Ngayon dito sabi ng Lord, ngunit ang isang ito ang sinabi niya. Actually, pag malakas ang faith mo, kahit wala kang fasting, pwedeng palayasin ng Lord yan eh. Pero hindi naman lahat ng Kristiyano, binibigyan ng Diyos ng ganung kalakas na faith. Pero kaya nga sabi ng Lord dito, ngunit ang isang uring ito ng demonyo ay hindi lalayas kung hindi lamang sa panalangin at fasting. Sabi ni Jesus, howbeit, this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Ito ang maliwanag na sinalita ng ating Panginoong Jesucristo. Ang isang ito, lalayas lamang sa pamamagitan ng fasting. Prayer with fasting.
Kaya nga, mahalaga po ang fasting sa krusada. Kapag ikaw may mangangaral, nagkrusada ka ng walang fasting, delikado po yun. Alam niyo mga kapatid, minsan may mga sakit na pwedeng mahawa ka. Meron pong isang mangangaral na hindi po inutusan ng Lord na magpalayas ng demonyo, kulang ang pananampalataya, naglehan sila. Lehan sila ng lehan sa may sakit. Alam niyo mga kapatid, yung sakit lumipat sa kanya. Delikado yan. Pwedeng lumipat sa iyo yung demonyo at ikaw naman ang ma-demon possessed. Isang worker, mangangaral sa Barangay Mangga, mga kapatid, manggagawa ng church, naglehans-lehans. Nakita niya ako, naglelehans ako sa mga may sakit, gumaya. Dahil mainit siyang mangangaral, pinag-pray po niya ang isang demon-possessed, talagang nasaniba ng demonyo. Alam niyo, yung demonyo, lumipat sa kanya, pumapasok sa katawan niya. Mabuti, binitawan niya yung demon-possessed. Sabi niya, hindi niya kaya. Sa spiritual battle, mga kapatid, pag laban tayo sa demonyo, mga kapatid, kailangan, mga kapatid, kumpleto ka. Kumpleto yung baluti mo. Yung armor of a Christian mo, suot mo. Kailangan yung faith mo hindi nag-aalinlangan. Kahit katiting, huwag kayong matakot. Kasi pag, halimbawa, inarap sa iyo ang isang demon-possessed, nanlilisik ang mata, nananakit, at hinanap sa iyo, mga kapatid, tinitingnan ka rin ng demonyo kung wala kang takot. Pag nasilip niya sa iyo na may pag-aalinlangan ka, matatalo ka niya. Pwede ka niyang saktan. Pero kapag nakita ng demonyo, wala kang pag-aalinlangan, naiintindihan mo ang kapangyariang nasa iyo, takot ang demonyo. Isang salita mo lang, lalayas po ang demonyo. Lalayas yan. Kaya nga ang devil, kilala ng demonyo ang tunay na lingkod ng Diyos. Kilala nila ang tunay na may Holy Spirit, Holy Ghost. Tulad ni Pablo, nang palayasin niya yung devil na nasa babae, isang salita lang niya. Sabi niya, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Demonyo, lumayas ka sa babaeng ito. Sabi niya sa Book of Acts. Yung demonyo po, ora mismo lumayas. Gumaling yung babae. Nakita ito ng 7 anak ni Sceva, kung mababasa niyo sa Aklat ng Gawa. Ang 7 na ito, ginaya nila si St. Paul. Mga anak sila ng isang saserdote. At sila po ay nagpalayas din ng demonyo. Nakakita sila ng demon-possessed sa lugar nila at sinubukan nilang palayasin. Ginaya nila si San Pablo. Sabi ng 7 sa demonyo, sa pangalan ni Jesus, sabi nila, na ipinapangaral ni Pablo. Matatawa ka rito Pati yung pangangaral ni Pablo, in the name of Jesus Christ, whom Paul preached, sabi nila, na ipinapangaral ni Pablo, lumayas ka, demonyo, sa taong ito. Alam niyo yung demonyo, mga kapatid, sumagot, nagsalita. Sabi ng mga demonyo, si Pablo, kilala namin. Lingkod siya ng Diyos. At si Jesus, kilala rin namin. Ngunit kayo, sabi ng demonyo, sino kayo? Ito po, dito po, makikita natin dito yung paraan ng diablo, no? Kung paano manakit, kung paano manggulo. Sabi niya, sino kayo? Ibig sabihin, hindi kilala ng mga demonyo itong mga anak ni Sceva. Kaya sinunggaban sila. Sinugod sila ng demon-possessed at sinaktan at muntik nang mapatay yung 7 magkakapatid. Kasi pag may demonyo, malakas yan. Pag wala kang Holy Spirit, hindi mo kaya. Pero pag nasa iyo ang Panginoon, hindi kaya ng devil ang Holy Spirit. Mga kapatid, kaya yun ang ibig kong sabihin. Kailangan, mga kapatid, wala kang pag-aalinlangan, meron kang faith, at pag crusade, kailangan may fasting ka rin. Sa fasting naman, natalakay na natin ang fasting no po. Ang fasting, kapag nakapag-fasting ka na, alam mo,
ituturo na ng Lord sa iyo lahat ng paraan para mapalayas ang demonyo, mga kapatid. Pero pag nagko-crusade kami, nagpa-fasting pa rin kami. Kasi kailangan talaga dahil utos ng Lord yon. Okay? Kaya mga kapatid, itong sinabi ng Panginoon, mahalaga po ang prayer and fasting. Hindi pa po lumilipas ang fasting, no? Pakibasa natin itong Matthew chapter 6, Mateo 6, mula dito po sa verse 16, para makita natin itong supporting scripture dito. Matthew 6:16. Para makita natin ang fasting ay tinuro ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni Jesus, "Moreover, when you fast, be not as the hypocrites," sabi ng Lord. Maliwanag po ito. Kapag kayo ay nag-aayuno, kapag kayo ay nagpa-fasting, huwag kayong tutulad sa mga mapagpaimbabaw, sabi ng Lord. Diba? Of a sad countenance. For they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily I say unto you, they have their reward. Maliwanag ito sinabi ng Lord. Moreover, kapag kayo nagpa-fasting, huwag kayong tutulad sa mga mapagpaimbabaw na pinapalungkot ang kanilang mga mukha. Sabi ng Panginoon, upang makita sila ng mga tao na sila'y nagpa-fasting. Parang pakitang tao lang yung fasting nila. Sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ibig sabihin, pag ganun pala ang fasting, walang reward sa Lord. Pero pag ang fasting mo ay tama at malinaw at hindi pamimbabaw, mga kapatid, sikreto lang, may reward sa Panginoon ang fasting. Sinabi ng Lord yan. Tuloy ko po. But thou, when thou fastest, kapag ikaw ay nag-aayuno, sabi ng Panginoon, anoint your head and wash your face. Langisan mo ang iyong buhok, mag-ayos ka, at wash your face, sabi ng Lord. Maliwanag pong sinabi ng Panginoon Jesucristo na huwag kayong magpapakitang malungkot. Huwag kayong magpapahalata kanino man na kayo ay nagpa-fasting. Maliwanag po ang sabi ni Jesus. At kailangan sikreto lang, sabi ng Lord. Tingnan niyo yung sinabi ni Jesus. That thou appear not unto men to fast. Upang hindi makita ng mga tao na kayo'y nag-aayuno. Hindi nila mahalata. But unto thy Father, which is in secret. Ngunit ang nakakakita lang sa inyong pag-aayuno na sikreto ay ang inyong Ama sa langit, ang Diyos lang. And your Father, who sit in secret, shall reward you openly. Naku mga kapatid, ang ganda nito. Ang fasting pala napakaganda. Beneficial ito sa atin. Sabi ng Panginoon, ang inyong Ama na nakakakita ng lihim sa inyong lihim na pag-aayuno, sabi ng Lord, gagantimpalaan ka ng hayagan. Amen. Ang linaw po nito mga kapatid, ang fasting, kapag ito po in-offer nyo sa Lord ng tama at ginawa nyo ng tama, hindi nyo pinaalam, hindi pinagmamayabang, sabi ng Lord, gagantimpalaan ka ng Diyos ng hayagan. Kaya nga may reward ang Panginoon. Kahit, sabi ko sa mga kapatid, kahit pakonti-konting fasting lang, isingit ninyo, kahit isang araw lang, o 2 meal lang, kapag ito'y binigay nyo sa Lord ng tapat para sa krusada ng Lord, sa kaligtasan ng kanyang mga anak, sabi ng Lord, meron kang reward, meron kang gantimpala. Kaya nga, maliwanag po itong sinabi ni Jesus na ang pag-aayuno ay isa pong
righteousness of God. Tandaan niyo sinabi ni Lord, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang fasting pala ay kabutihan ng Diyos. Righteousness of God. Sapagkat ang fasting po, kaya tayo nagpa-fasting, hinahandog natin sa Panginoon yung ating pagkain. Kumbaga, pinakikita mo sa Lord na mas mahal mo siya. Yung pagkain, mga kapatid, itatabi mo muna, alang-alang sa paghahandog mo sa Lord ng fasting. Hinahandog natin ang fasting hindi sa mga tao, hindi sa krusada, kundi hinahandog natin yung fasting sa Panginoon. Para sa kaligtasan ng mga anak niya sa lugar ng pagkukrusadahan o saan pa man. Kaya mga kapatid, ganun po ang fasting. Tandaan nyo, pag nag-fast kayo, ihahandog nyo sa Panginoon para tanggapin niya. Pinakikita mo sa Lord na hindi ka kakain alang-alang sa Kanya. Yan po ay kalugod-lugod sa Panginoon. Kaya yan ang mga scripture sa Biblia nagpapatunay na si Jesus ay nangaral ng fasting. At ito po'y inutos niya. Anong sabi pa niya? Isang araw lumapit ang mga alagad ni John the Baptist kay Jesus. Ganun din, nagtanong ang mga Pariseyo, mga Eskriba, mga Hudyo, kay Jesus. Sabi ng mga Hudyo, Panginoon, kasi nakita nila yung mga disipulo ni John the Baptist, bakit ang mga alagad mo, ang mga apostol mo, hindi nagpa-fasting? Samantalang mga alagad ni John the Baptist, nagpa-fasting. Ngayon, anong sagot ni Jesus? Sumagot ang Panginoon at ang sabi niya, pwede bang mag-fasting ang mga abay habang kasama pa nila ang ikinakasal na lalaki? Hindi pa sila pwedeng maglungkot, no? Kasi ang fasting parang naglulungkot eh. Sabi ni Jesus, hindi pwedeng malungkot o mag-fasting ang mga abay habang kasama pa nila ang lalaking kinakasal. Ang lalaking kinakasal ay si Jesus. Sabi ni Lord, ngunit kapag ang lalaking kinakasal ay umalis na, bumalik na sa langit, sabi ni Jesus, doon na sila magfa-fasting. Ang linaw, oh? Sabi ng Panginoong Yesus, doon na kayo mag-aayuno. Ngayon ang Lord bumalik na sa langit. At ang authority, ibinigay niya sa atin, sa church. Binalik niya sa atin ang Holy Spirit, ang Holy Ghost, ang kapangyarihan. Kaya mga kapatid, sabi ng Lord, pag wala na ako, doon na kayo mag-aayuno. Kaya nga ang prayer and fasting ay apostolic doctrine. Aral po ito ng mga apostoles na hindi natin pwedeng tanggalin. Kailangan po yan. Mga kapatid, dahil pagdating ng panahon, sa panahon ng tribulation period, at may mga pagsubok na dumating sa mundong ito, minsan may panahon ng mga Kristiyano nagpa-fasting. Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, napakahalaga ng fasting. Nakakabuti yan sa kalusugan ng tao, nakakabuti rin sa ating spiritual na katawan. Ano po? Alam nyo sa England, sa UK, sa Amerika, sa Japan, mga kapatid, ginagamit ang fasting para po sa kagalingan. Kapag ang mga pasyente roon sa mga hospital, may mga ulcer, may mga sakit sa bituka, pinag-aayuno po yan para gumaling. Ang fasting, kapag kayo po ay nag-fasting, yung mga organ nyo sa katawan, gumaganda. Kapag kayo halimbawa, mataas ang cholesterol mo, no? High blood ka, mga kapatid, yung bad cholesterol, talagang kakainin ng katawan, lalo na pag ang fasting nyo, 3 araw, hindi kayo kumakain, umiinom lang kayo ng tubig, o lalo na kung 3 araw mga kapatid, yung sobrang cholesterol, sisipsipin niya ng laman ng bituka, kakainin po ng laman yan. Kaya mawawala yung high blood, mawawala yung uric acid,
Yung purine, tatanggalin yan ng fasting. Mawawala ang sobrang sugar, sisip-sipin ang katawan yan, mawawala po yan. Kaya nga, gaganda ang health ng isang taong nagpa-fasting, mga kapatid. Yun po ang benepisyo ng pag-aayuno. Sapagkat ang Panginoon, hindi mag-uutos ang Lord ng aral na makakasama sa kanyang mga anak. Ang fasting makakabuti sa kalusugan ng tao. Kasi ang katawan natin, magbabago yung mga cells natin sa katawan, marirepair. Magre-regenerate ang ating mga cells sa katawan, mga kapatid, at yung ating mga bituka, lilinis yan. Mawawala yung mga toxins, lahat ng mga dumi, no? Matatanggal lahat po yan. Sa pamamagitan ng fasting, mahuhugasan. Kasi umiinom tayo ng tubig, mga kapatid, napakaganda sa kalusugan. Kaya pag nag-break ka na, doon na po, makikita nyo, lalong babalik po yung inyong mga youthful na lakas. Yung youthful yung itsura, mga kapatid, lalong gaganda ang inyong kutis kapag kayo po ay nag-fasting. Ako ay naamin ko po sa church. Maraming kapatid na matagal nang hindi nag-aayuno, no? Salamat sa Lord, binalik niya yung crusade. Kaya babalik na naman yung pag-aayuno sa iglesia. Next week niyan, mula Lunes, mula bukas, marami nang magsaset ng mga fasting sa mga kapatid. Salamat sa Lord. Siguro kami, baka kundi Martes, Miyerkules, may start na rin po namin. Pinaplano na namin po kasi meron lang service bukas sa Tarlac. Kaya kailangan kong lumakad, mga kapatid. Kaya ngayon, itong tinuro ni Jesus, wag po natin kalilimutan, napakaganda po ng fasting sa kalusugan ng tao. At ang ating spiritual, there are 80 reasons, no? 80 dahilan para tayo mag-ayuno, mga kapatid. 40 reasons makakabuti sa ating physical health. 40 reasons sa ating spiritual. Sa ating spirito naman, lalakas ang pananampalataya nyo kapag kayo laging nag-aayuno, lalong nakababad ka sa presensya ng Holy Spirit, mga kapatid, ang Lord mangungusap sa iyong lagi. At lalakas ang iyong pananampalataya, mawawala ang mga doubts and unbeliefs, lalakas ang iyong kapangyarihan, mga kapatid, kapag lagi kang nagpe-pray at nagpa-fasting. Totoo po ito, mga kapatid. Kaya mahalaga ang fasting sa krusada. Kaya nga sabi ko sa mga kapatid, kailangan maghandog kayo ng fasting. Yung walang fasting, hindi pwedeng sumama sa krusada. Delikado po. Kaya yun po ang sinasabi ko sa mga manggagawa ng Lord para hindi tayo ma-out of blessing, no? Okay? Alam niyo ang Nineveh, hindi ba ang Nineveh parurusahan ng Lord at papatay na lahat ng taga-Nineveh dahil sa kasalanan? Alam niyo nang ipinreach ito ni Propeta Jonah, natakot ang hari ng Nineveh at nag-declare siya ng general fasting sa buong kaharian. Sabi niya, walang kakain sa loob ng 3 araw. Bata, matanda, bata. Sabi ng hari, baka sakaling ang Panginoon ay hindi niya na ituloy ang parusa sa atin. Alam niyo, ang Panginoon, nakita ng Panginoon yun. Natuwa ang Panginoong Diyos, naawa, at pinatawad sila. At hindi na tinuloy ng Diyos ang plano niyang sunugin ang Nineveh. Kaya ganun ang Lord. Napakabuti ng Panginoon, hindi siya nagbabago. Kaya mga kapatid, nakakalugod sa Lord ang pag-ayuno. Sapagkat yan, nagpapakumbaba ka sa harap niya, naghahandog ka sa Kanya ng sakripisyo. Ayan lang po ang sacrifice, yung physical na sacrifice na kinalulugdan ng Lord. Pero yung nagpapapako sa cross, ayaw ng Lord yon. Hindi kalooban ng Lord yun, yung papasan ka ng cross na literal pag Biyernes Santo, hindi yan ang sakripisyo yung inihingi ng Lord. Pero yung fasting, tinatanggap po ng Lord yan. Ayon sa banal na kasulatan, righteousness of God po ito. Gagantimpalaan ka ng Diyos ng hayagan, sabi ng Lord. Kaya nakaka-encourage, no? Nakakasarap mag-ayuno. Kasi may blessing ang fasting. At ang mga prayer ninyo, alam ko, didinggin ng Lord yung mga dalangin nyo.
tulad ng Nineveh. Praise the Lord. Kaya mga kapatid, isama natin sa prayer po ang ating nalalapit na crusade. Kung gusto niyo pong makiisa sa aming fasting, pwede po kayong mag-fasting sa inyong mga tahanan. Mga minamahal po naming mga kapatid, no? Mga viewers, mga kapatid, kahit nasa tahanan niyo kayo, pagpapalain po kayo ng Lord. Kapag naghandog kayo ng fasting sa crusade na ito. Ako naniniwala ako, mga magkakapatid na tayo sa Lord. Obligasyon na natin na makiisa sa bawat gawain ng Panginoon. Subukan niyo po, kaya lang ang fasting, meron pong dapat malaman. Wala pong namamatay sa fasting. Pero, delikado ang breaking. Yung pagbe-break ng fast, halimbawa ang fast mo, tatapusin mo na at kakain ka na. Yun ang pinakadelikado. Kailangan po meron tayong kaalaman dito. Nung ako'y mag-fasting ng 40 days, wala pong nagturo sa akin kung paano ang tamang pagbe-break. Medyo kulang po ang aking kaalaman dito. Salamat sa Lord, hindi po ako napahamak dahil ginabayan ako ng Panginoon. Noon pong kapag nag-fasting kayo, halimbawa nag-fasting ka ng 3 days, huwag nating habaan, 3 araw na lang. Gusto niyong gumaling lahat ng karamdaman ninyo. Mawala yung high blood, mawala yung diabetes, mawala yung uric acid. Mga kapatid, maganda po ang fasting. Pero, ang fasting, ihahandog mo kay Jesus, sa Panginoon. Mga kapatid, kailangan ng layunin mo, mapalugdan mo ang Lord. Yun po ang layunin. Kasi may mga tao na ang layunin niya para lang siya gumaling, hindi tatanggapin ng Lord yon. Pero gagaling siya, gaganda ang health niya. Pero sayang po yung pagkakataon na mahandugan natin ng Lord ng sacrifice. Kapag nag-fasting kayo ng 3 days at natapos na ang 3 araw, halimbawa umiinom ka lang ng tubig, no? Araw-araw, tubig lang iniinom mo, hindi ka kumakain kahit anong pagkain, huwag kang kakain. Alam mo na ang bituka mo, yung lahat ng internal organs mo lilinis, gagaling. Gaganda ang health mo. Mawawala ang asthma mo, mawawala, pati asthma, mawawala po. Pati ubo mo mawawala, tatanggali, pati mga sipon sa katawan, mawawalang lahat yan. Pag nag-aayuno ang tao, talagang mawawala ang lahat ng yan. Pag-break nyo po, pag natapos yung 3 days, huwag kayong kakain ng normal yung kinakain. Halimbawa, nakakaisang platong pagkain ka, huwag mong kakainin yung isang platong ganon, no? Kailangan kung 3 days lang, pwede yung noodles, mga noodle soup, mga, alam niyo na, no? May mga iba-ibang noodles naman, may Lucky Me, may pansit ka, yung mga may soup, no? At kailangan dagdagan nyo ng tubig. Huwag kayong kakain ng masustansyang pagkain. Halimbawa, yung iba biglang maglalaga ng itlog o magpiprito ng itlog, bawal po yon. Huwag kayong kakain ng sobrang masustansya. May nag-fasting sa Manila, nag-fasting siya ng mahaba. Nung mag-break siya, edi kumain na siya ng konti, maya-maya, pinagdala siya ng isang pitchel na sabaw ng baka. Siguro nilagang baka, yung sabaw, dinala sa kanya. Akala siguro dahil sabaw lang, pwede. Kailangan sabaw-sabaw lang. Kaya lang, pero hindi pwede yung masustansya. Yung noodle soup, medyo pwede yan. Lagyan mo ng maraming tubig. Kailangan matabang lang. Tapos yung noodle, sobrang lambot. Lutuin mong mabuti. Kasi yung para yung bituka, hindi po masugatan, hindi mahirapan sa pagkiling. Bawal kumain ng matitigas. Tulad ng kanin, huwag ka munang kakain ng kanin. Mga kapatid, noodles lang muna. Siguro kung 3 days lang, kinabukasan ka na kumain ng kanin. Pero isa-isang tasa lang. Ganun po. Pag 3 days, hindi naman delikado eh. Yung sa Manila, ang ginawa niya, uminom ng nilagang sabaw ng baka. Alam niyo, delikado po yon. Nag-bloating siya. Yung bloating, yung biglang namaga, yung kanyang mukha, kanyang kamay, paa, mamamaga talaga. Kasi yung masustansyang nilaga ng baka,
biglang papasok yan sa mga ugat mo, sa mga katawan mo, ang mangyayari niyan, mamamaga talaga yung katawan. Delikado yun. Pag sa utak po namaga yun, pwedeng mamatay ang tao. Kaya mga kapatid, yan ang delikado sa fasting. Huwag kayong kakain ng marami. Konti-konti lang. At kailangan po yung hindi masustansyang pagkain muna. Nilugaw na malambot. Yan, kung 3 days, pwede yan. Isang tasang nilugaw, pwede po yan. Huwag kayong kakain ng karne, itlog, yung masustansyang pagkain, huwag muna kayong magba-vitamins. Wala muna. Kailangan, pwede mong gawin yan pagkaraan ng 3 araw ulit. Halimbawa, 3 araw ka ng kumakain, ng pakonti-konti. Pag naka-3 araw ka, 3 araw din na nakakain ka na, doon ka na pwedeng mag-vitamins. Kaya mga kapatid, yan po ay para hindi tayo mapahamak. Kailangan meron kang kaalaman sa talagang proper breaking of fast, no? Kailangan pag binrake mo ang fast, tama ang paraan. Nung araw nung utusan ako ng Lord, 40 days na fasting, 1 buwan ako na hindi kumakain ng kanin. Nung kumakain ako, puro malambot lang po. Noodles, mga sabaw-sabaw, yun po, gulay, yun, no? Buko. Ay, the best po yung buko na malambot na buko ng nyog, yung buko. Yan po, the best yan sa nag-ayuno para madaling bumalik yung potassium. Yung nutrients na nawala sa katawan, babalik po yan. Buko, o kaya mag-blender ka ng iba-ibang prutas, mansanas, napakaganda sa nag-fast yan. Konti-konti. Pwede rin yung mag-blender ka ng mansanas, iba-ibang prutas, o kaya yung carrots, pwede yan. Maganda sa nag-fasting po yon. Para bumalik yung nawalang nutrients sa katawan, no? Na kailangan ng mata, ng balat, ng lahat ng organ natin sa katawan. Kaya ganun po ang proper fasting. Salamat sa Lord, tinuruan ako ng Lord na mag-control. Kasi nung nag-declare ako ng general fasting sa krusada sa Angeles City, merong isang worker, nag-fast siya ng 7 days, 7 araw. Nung mag-fast, nung mag-break, naglaga kami ng maraming noodle soup, no? Dinagdagan namin ng tubig para hindi sobrang sustansya. Alam niyo mga kapatid na hindi nabantayan. Kumain siya ng kumain. Bandang huli, sumakit yung tiyan. Sige, kinain ba naman yung kalahating kalderong noodle soup? Nag-fasting siya ng mahaba. Maawa ng Diyos dahil pinag-pray namin, hindi siya napahamak. Kailangan bantayan po. Kung gano'n ang fasting mo, 3 days, 7 days, 1 tasa muna. Para unti-unti, babalik yung lakas. Yan po, tapos titiba yung bituka. Tapos sabayan mo ng prutas, yung saging na lakatan, no? Huwag yung latondan, huwag yung ano, no? Magkakaroon ka ng constipation, hindi maganda. Yung lakatan, no? Kaya yung mga mangga, yung manggang hinog, mga prutas pwede yan. Sangkis, pwede po yan. Maganda sa nagbe-break yun. Kaya mga kapatid, yun lang po ang mga aral sa fasting. Kailangan ng fasting sa krusada. Sabi ng Lord, biblical ito at hindi pa po lumilipas ang utos na ito, mga kapatid. Kaya yan ang true gospel ng Lord sa araw na ito, sa gabing ito. Kaya siguro po, ipanalangin natin, isama nyo sa prayer nyo ang krusada na nalalapit po sa Nueva Ecija, Saragossa, Nueva Ecija. At ang mga kapatid doon, nagbibigay na sila ng mga leaflets, pinopromote na nila ang crusade. Kaya umaasa ako na kahit ito'y barangay crusade lang po, mga kapatid, makikita natin muli ang mga greater miracles ng Panginoon sa krusadang ito. Hindi po ito buong bayan, no? Actually, ang ano lang namin itong isang barangay. Para lang po masimula na po yung crusade. Pero tuloy-tuloy na po yan. Yung tinatawag na barangay crusade namin na buwan-buwan. Tapos ipakikita namin, i-upload namin sa YouTube, sa Facebook, para ma-share namin itong mga greater miracles ng Panginoon sa krusada. Kaya excited po kaming lahat. Kaya abangan po natin yan at isama natin sa prayer ang tagumpay po ng crusade ng Panginoon. Okay, salamat po. Siguro okay na po ito.
magpe-pray na po tayo. Nagpapasalamat ako una sa Panginoon, no? Saka Sister Peli, nandito po yung ating kapatid, Sister Peli, na laging bumabati sa inyo. Kasi sa kanilang tahanan po nagsimula ang aming live streaming. Ngayon po, dito na tayo sa ating bagong studio, munting studio. Maglalagay lang po ng kulang pa yung ating pinaka-background dito na Word of God. Hindi po nailagay. Baka next meeting makikita na po natin. At yun po. Siguro mag-pray na po tayong lahat. Let us pray. Ama, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabing ito. At nasimulan na po namin ang aming live streaming dito po sa bahay ng inyong mga lingkod, Panginoon. Salamat po sa mga kapatid na nag-welcome po sa iyong gawain sa lugar na ito. At salamat sa binuo niyo pong multimedia team, Lord, na napaka-supportive sa iyong church, sa iyong gawain, sa iyong ebanghelyo. Pagpalain mo po silang lahat na, Lord, tumulong, nag-effort para po may sakatuparan ang magandang planong ito. Lord, nagpapasalamat ako na napakabuti mo sa iyong church, Panginoon. Lord, nakikita ko na ikaw ang kumikilos. Ikaw ang nagpo-provide ng lahat, Panginoon. Kaya Lord, dalahin ko po na patuloy mong pagpalain ang aming live streaming sa lugar na ito. At ang aming nalalapit na krusada, Lord, malapit na po sa February 27 to 28. Lord God, alas 6 ng gabi sa barangay Del Pilar, Lord. Covered court. Panginoon, dinadalain ko po ang krusadang ito, Panginoon, pangunahan mo. Samahan mo kami sa crusade na ito upang makitang muli ang iyong mga greater miracles, ang mga dakilang himala at mga milagrong, Lord, pinangako mo. Makita ng mga taon na si Jesucristo ay hindi nagbabago. Lord, siya'y katulad kahapon, ngayon at magpakailanman. At ang mga salita mo, Lord, ay hanggang ngayon natutupad at nangyayari. Lord, dalahin ko po na magligtas ka ng maraming kaluluwa sa Saragossa, Nueva Ecija. Langisan mo po ang bawat leaflets na pinapamigay ng aking mga kapatiran at dinadalahin ko po na lahat ng makakabasa sa mga streamers, leaflets, ay dadalo sa iyong krusada, Panginoon. Dalhin mo sila, i-draw mo sila papunta sa iyong gawain, sa iyong krusada, at iligtas mo po ang mga anak mo sa lugar na iyon. Panginoon, maraming salamat sa permit na binigay mo na sa amin. Tuloy na po ang crusade na ito at wala nang makakahadlang sapagkat ikaw ang nagtakda, Panginoon. Salamat sa iyong revelation. Kaya dalahin ko po, Lord, na patuloy kang magligtas sa maraming mga krusadang darating. Lord, bigyan mo ng mabungang krusada ang taong ito para sa iyong iglesia. At dalahin ko mga pastor na nakikinig, Lord, sila rin po ay pagpalain mo. Dalahin ko po na sila ay lolobin mo, matuto silang magkrusada rin, sapagkat nakita namin napakaganda ng krusada para sa Ebanghelyo, Panginoon. Dito namin may tataas ang banal mong pangalan. At sa bawat himala na gagawin mo, sa bawat milagro at kagalingan, Lord God, ay bibigay namin sa iyo ang lahat po ng kapurihan. Sapagkat ikaw ang gumagawa, ikaw ang nagpapagaling, ikaw ang nagpapalakas sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Pagpalain mo lahat ng mga anak mo na naririto. Ganun din po yung mga kapatid namin nasa labas. At ang buong pamilya ni Brother Mickey, patuloy mong pagpalain. Patuloy niyo pong ibuhos sa kanyang yung blessing, Lord, kay Sister Karen, sa kanyang pamilya. Patuloy mo rin ibuhos sa kanyang yung blessing, ang yung biyaya, Panginoon. O Lord, pagpalain mo sila patuloy ng siksik-liglig at umaapaw. Ganoon din po sila, Brother Val, lahat ng miyembro ng music ministry, si Brother Iko, Lord, sila Sister Jinky, kanyang mga kapatid, Lord, buong sambahayan, mga mahal sa buhay, patuloy mong ibuhos ang iyong dakilang biyaya at kasaganaan sa kanila. Ganoon din kay Sister Peli, ng aming mahal na kapatid, na Lord, pasimula ng live streaming na ito. Lord God, kahit papaano, Lord,
Marami kaming natutunan sa kanyang tahanan at salamat sa suporta po ng kanyang mga anak, Panginoon. Dalayan ko ang kaligtasan ng kanyang buong pamilya. Pagpalain mo ang kanyang mga anak. Pagpalain mo si Brother Aaron na ngayon nasa ibang bansa na, Lord. Salamat sa blessing na binuhos mo sa kanya sa pagbubukas niya ng live streaming sa bahay niya. Nakita namin, Lord, ang iyong pagpapala sa kanya, Panginoon. Dalayan ko ang blessing na ito magpatuloy po sa kanya at ganun po sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon. Ito po lahat ng aming dalangin. In Jesus' name, pagpalain mo rin po lahat ng aming mga viewers na nakikinig sa programang ito tuwing linggo ng gabi. Pagpalain mo po lahat ng aming mga kapatid na ngayon po ay sumasampalataya na sa iyong mga salita. Bless them all, O Lord, at dalayan ko po ang kasaganaan. Ibuhos mo sa kanilang lahat ang kasaganaan sa pamilya nila, sa financial, sa material. Pagpalain mo sila ng supernatural increase at promotion, Lord, sa kanilang mga hanap buhay, negosyo, pinagkakakitaan, anuman po ang kanilang mga sources of income. I-bless niyo pong lahat, Panginoon. At pagalingin mo po silang lahat ngayon na nakikinig. Lord, ibuhos mo sa kanila ang greater miracles din, Lord, ang kagalingan sa lahat ng sakit dahil sa kanilang pananampalataya sa iyong mga salita. Ang salita mo ay nagpapagaling. Sinabi mo, sinugo mo ang salita mo at pinagaling sila ng iyong salita. Kaya dalayan ko ang kagalingan nilang lahat ngayon. In Jesus' mighty name, tanggapin niyo mga kapatid ang kagalingan in the name of Jesus Christ of Nazareth. Be healed and be blessed more and more. In Jesus' name, lahat ay magsabing Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Salamat po at magandang gabi. Good night. Yes! Down the mountain, the river flows, and it brings refreshing wherever it goes. Through the valleys and over the fields, the river is rushing, and the river is here. The river of God sets our feet a dancing. The river of God fills our hearts
ipopromote lang po namin yung crusade ng Panginoon sa Saragossa, Nueva Ecija. Ito po, Barangay del Pilar, Jesus Christ Greater Miracles Crusade. Ito po, ini-invite namin lahat po ng mga may karamdaman, mga may sakit. Babasahin ko na lang po, no? Gagaling ang, dito po nakalagay, gagaling. Okay. Are you sick and hopeless? Do you need peace, joy, and solution to your heartbreaking problems? Come and be part of greater miracles. Ito po yung greater miracles ng Lord. Gagaling ang iyong sakit sa puso, high blood, diabetes, goiter, cancer, leukemia, asthma, TB, at ubo. Yan po, iba-ibang sakit. Arthritis, rayuma, dami po, no? Katarata, sakit sa mata, sakit sa balat, bukol, ketong, UTI, HIV, marami po, at iba pa, napakarami po sa sakit sa bato, atay at bituka, tingnan niyo po, no? Pagkabingi o bingi, katarata, sakit sa mata, sakit sa pag-iisip, financial problem, at iba pang sakit at problema. Garantisado, libre po at walang bayad, at uuwi kayong magaling at masaya at pinagpala. Ito po. Malapit na po sa February 27 to 28 sa bayan po ng Saragossa, Nueva Ecija, Barangay del Pilar, covered court. Yung pong covered court nila roon. At nakaredy na po yung mga kapatid natin sa Nueva Ecija. Kaya isama po natin sa prayer ito. At yung mga may sakit, pwede po kayong dumalo doon para po sa libreng kagalingan. Ang Panginoon po ay naghihimala at nagpapagaling. Hindi pa lumilipas ang kanyang greater miracles. Kaya kita-kita po tayo roon sa 27, 28 ng buwang ito. God bless you all. Alas 6 ng gabi po ito. Okay. Salamat po at God bless you more and more.